beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat, mga kabayan. Tayo nandito magkwentuhan. Grabe. Mga kababayan, ang dami nangyari maghapon, ano? Oo. Kahit nga si Anino, gumagawa na rin ng content ng solo. Ayop na Roque to, ginugulo ni Roque lagi social media, no? Grabe. Hindi bale. Bago natin to umpisan, mga kababayan ko, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At ito na nga ang ating pag-uusapan. Pag-usapan natin, mga kababayan, etong lahat na nga, kaya ganito, lahat na yung ginawa ko. Sabi nila kapag nag-stop ka daw minsan naisip ko, kasalanan nyo to Yung sabi niya, mag-stop ka na lang mag-vape. Ito nangyari. Oo. Sabi ni Doc, ganyan talaga. In-stop mo yung vape ano gusto mo, Doc? Tuloy-tuloy ko. Ayaw nga nung mga nanonood na nagbe-vape ako habang naka-live Diba? Ayun, mga kababayan ko. Kaya sabi ko, tsatsagain na lang siguro namin to. Hindi, totoo. Ganun daw. Pagka daw bigla kang huminto ng paninigarilyo at pagbe-vape, ganito daw nangyayari. Medyo matagal-tagal pa raw to. Mga 6 na buwan. Grabe. 6 na buwan? So, 6 na buwan na titiisin nyo yung aking boses. Boses Kiki ako. Boses Kiki to. Okay lang yan. Ang mahalaga ako naman to Hindi naman ako si Libayan. Diba? Hindi rin ako si Banat Bay. Pero eto, pag-usapan na natin, mga kababayan ko. Nako, matindi ito, matindi. Harry Roque, dinakma. Dinakma, siya piloka. Ayop ng mga title tong ginagawa ng ating mga... Sigurado kung nandito lang si Roque sa Pilipinas, nanggigil na siya. Malamang, mga kababayan, nako, nag-aalboroto na. Mga title nitong ating admin, mga kababayan, no? Ibang klase, ibang klase. Minsan nagtataka na ako Pero mo, ganyang mga title, nadakma siya piloka. Bakit? Meron bang nakakaalam kung paano siya dinakma? Sabing ganun nung aking admin Sabi, Boss Mike, wag ka munang uminom ng malamig na tubig. Tulad nito, puro laging malamig yung binibigay ni Jen Minsan nagtataka na nga ako kung mahal talaga ba ako ni Jen o katawan ko lang yung gusto niya Kita nyo, puro malamig yung binibigay. Alam na pinapaus na ako. Lang yan mga kababayan ko. Kagigising ko nga lang kasi bigla na naman tumabi. Sabi ko, teka, mukhang may nakaset ako na live. Siyempre, mas mahalaga yung live, Hindi mo na ako pinagpapahinga. Laspag na ako. So, eto na, mga kababayan ko. Nako, Sara Duterte. Nako, nilaglag si Harry Roque. May malubha daw na karamdaman. Totoo kaya? Siguro, mga kababayan, totoo na may karamdaman si Harry Roque kasi
mga kababayan, may pa-pray na eh. Oo. Meron na hong pray for me, Argentina. Ayaw namin dahil gusto namin 555 corned beef. So yun, grabe ito. Tapos eto, nahuli na ba si Roque? Abay, nagkakagulo ngayon ang social media dahil hindi alam kung anong paniniwalaan, dahil hindi pa rin kinukumpirma ng ating gobyerno kung si Roque ay nahuling talaga. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano pa ang inyong inaantay, mga kababayan? Ano? Huwag nyo na hong patagalin na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Eto na nga mga kababayan ang balita kanina. Nako, mga kababayan ko. Pinanindigan ho ng, alam nyo naman eh, di ba? Pinanindigan ho ng Bilyonaryo News Channel etong post nila kanina. Breaking news. Sabi rito. Former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested at a residence and is now being held at Schiphol Airport in Amsterdam, Netherlands, according to a source. Grabe mga kababayan ko. Matindi rin kasi itong BNC eh. Yung source nito mga kababayan, hindi nyo rin matatawaran. Roque, a suspect in a qualified human trafficking case linked to Pogo operations, is expected to be flown either to Vienna, Austria, where other asylum seekers have been brought or back to the Philippines to face charges. Ayan, mga kababayan ko. Dalawa ho ang pagpipilian, Eka. Kung si Roque ay dadalhin ng Vienna, Austria, ganda ron. Alam nyo kung naiisip ko na kung bakit na gusto ni Roque sa Vienna. Malalaki ang sausage doon. Diba? Sino taga Vienna rito? Malalaki sausage doon eh. Yun ang mga paborito ni Harry. Yung malalaking sausage. Yung bang pag sinubo niya halos walang singaw sa bunganga niya. Diba? Grabe. Eto na mga kababayan ko. So yan nga yung una hong pinost ng Bilyonaryo News Channel. Opo. Nasundan ho yan ngayon, mga kababayan ko nito. Ito. Pasok! Na umano ng Dutch authorities si former presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa source ng Abante, dinakip si Roque ng Immigration Police sa kanyang tinutuluyan sa The Hague. Sa ngayon, nasa Amsterdam Airport Schiphol Terminal 3 umano si Roque kasamang ilang asylum seekers. Sinasabing may dalawang posibleng pagdalahan kay Roque. Maaari raw siyang ipadala sa Vienna o ibalik dito sa Pilipinas. Kita nyo mga kababayan ko, no? Ayan, nadakip daw si Roque. Alam nyo ako naniniwala mga kababayan. Ako naniniwala ako na dinakip talaga to si Roque. Ngayon, dalawa yung pupuntahan. Oo. Kaya ho siguro mga kababayan, kung inyong mapapansin, kanina minuto, panay ho yung post niya. May pa-live pa si Akla kanina, di ba? May pa-live, paano pa? Nag-live pa eh. Hindi ako Eka. Hindi ako Eka. Ayun na nga, mga kababayan ko. Dumating.
yung mga aaresto sa kanya. Siguro, pinapili na lang siya, no? Oo. Sa Vienna ka o sa, sa, balik ka sa Pilipinas. Oh, kaya sa mga nagtatanong ho, mga kababayan, kung bakit sa kabila ng sinasabi niya na bakit yung pasaporte niya binigay niya daw ho. 'Di ba yan yung press release niya? Binigay ko na sa Dutch government yung aking pasaporte. Oo. At doon na nga, wala na akong pasaporte. Di ba? Wala naman akong pupuntahan kung hindi pa ikot-ikot lang ako. Dito sa, dyan sa, merong nasasakupan ng Schengen visa. Yan, dyan nga ho sa Europa. Pero hindi naman ho lahat kasi ng parte ng Europa, iisa ho yung visa, no? Hindi ho. Hindi. At saka kung ikaw ay magta-travel, mga kababayan, totoo naman na makakapunta ka sa ibang bansa dyan. Halimbawa ho, halimbawa lang. May pagkakataon kasi na hindi na ho hinahanap yung pasaporte. Oo. Papaliwanag ko lang, maging tayo, maging parehas tayo. Alam nyo naman ako Ayoko nang niloloko kayo. Oo, ayoko nang gano'n, nanloloko tayo. Oo. Ayoko rin ho na ng bobola. Queenie, thank you naman. Buti na lang nandito si Queenie, oh. Queenie, thank you. Mga kababayan ko, may gano'n. Sino taga-Europa rito? Taas ang kamay, press 1. Sabihin nyo sa akin kapag kamali ako, sabihin nyo sa akin pagka mali ako, Ganun ho kasi, may mga pagkakataon na magkakatabi na mga bansa dyan sa Europa. O Maring Linda, di ba? Yan. Luhuba. Yan. Sino pa? Yan, si Ligaspi. Si Maripe. Maha Adventure. Vlog. Di ba? Elena Capistrano. Yung mga taga-Europa. Ganito yan. Tama nyo ako kasi hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong napupunta ng Europa Pero, saglitan lang, mga 15 days, ganon. Mga pinakamatagal yung 30 days. Mga kababayan ko, sa Europa, may mga bansa kasi na hindi na ho kailangan ng pasaporte. Lalo na, ang tinutukoy ko rito pala ay yung sasakay ka by land. By land. Tama? By land. So ngayon, ang pinagtataka ko, bakit itong si Roque ay sa eroplano? Mga kababayan ko, ganito to. Ewan ko kasi hindi ko pa naman nasusubukan na mag-eroplano Europa to Europa kasi magkakadikit lang yan Sa totoo lang, magkakadikit lang. Saglitan lang. Kaya kung ang itutur mo, yung bang nandito ka sa Netherlands, pupunta ka sa malapit lang ho ang France dyan. Malapit lang ho ang Switzerland. Di ba? Yung mga yan, mga kababayan, kapag nakasakay ka sa bus, lalo na tsaka tourist bus, hindi na ho hinahanap yung pasaporte. Ayan, tama, Sir Mike, train. Pero, ang pinagtataka ko, kayo, kasi eto sa may Amerika, hindi na ho hinahanap yung pasaporte. Kasi state. Ewan ko kung ganun din diyan sa Europa. Baka ang tawag dyan alam niyo yun, domestic lang yung flight, Parang sa Amerika. Sino naman ang taga-Amerika dito? Sino taga-Amerika? Di ba kung galing kayo halimbawa ng Texas,
galing kayo ng Kentucky, di ba? Pupunta kayo ng LA. Hindi passport ang hinahanap eh. Di ba? Di ba? Oh. Sa US, kahit ID lang ang ipakita mo, pwede. Di ba? Ganon. Ewan ko lang sa Europa kung ganon din sila. Dahil parang European Union, di ba? Mga kababayan, European, may mga dyan magkakasundo. Oh. Hindi na ako kailangan ng pasaporte. Yun. Oh, sabi ni Legazpi, Europe Flight ID lang okay na. Yan. Kaya alam nyo mga kababayan, mahirap kasi maging ignorante. Oo, mahirap ha. Kaya mas maigi na ranasin natin eh. 'Di ba? Pag naranas natin, tsaka lang natin masasabi na maaari nga na makalipad si Roque sa ibang lugar nang hindi na kailangan ng pasaporte niya. Oo. 'Di ba? Yung mga lisensya lang ho, diyan, halimbawa po diyan sa Europa, si Roque nakikita ko, parang nagda-drive siya. Baka nakakuha ng legal na ID kahit na ano pa. O malay mo, inisyuhan siya ng kung ano-anong klaseng ID, ano? Oo, malay nyo, inisyuhan ng ganyang kalaking ID. Parang siya enforcer dati. Di ba? Hindi kaya ganon. So, maaari talaga. Maaari siyang lumipad. Gusto kong itama ito. Kasi, may mga nakikita ko sa social media na kwini-question. Alam niyo naman tayo, sabi ko sa inyo, doon lang tayo sa tama eh. Di ba mga kababayan, doon lang tayo sa tama. Oo, kahit kakampi natin. Hindi totoo na nahuli siya. Si Anino. Maaari siguro baka mamaya, hindi lang din alam ni ate, di ba? Pero mahusay ito. Mahusay. O, kakampi natin yan eh. Kakampi natin yan. Michelle Reyes. Eto pakinggan natin yung paliwanag. Kasi mga kababayan, para malaman nila na baka kailangan alamin muna kung pwede na lumipad from Netherlands to Vienna nang hindi kailangan ng pasaporte. Kasi nangyayari talaga yan mga kababayan, lalo na kapag iisa lang at meron po silang agreement. Meron silang kung anumang kasunduan. Itong mga bansa, limbawa magtataka kayo, iba-ibang bansa pero iisang pera lang yung ginagamit nila. Di ba? Euro. Tama po ba mga kababayan ko? Pero merong iba dyan, kahit nakasali, hindi. Kahit na pala mga kababayan, hindi ka naman hinahanapan ng visa. Teka, isipin ko sa Switzerland, mga kababayan, eto yan. Sa Switzerland, hindi na ho. Oo. Diyan sa Switzerland, mga kababayan tinatanggap din yung euro no? Pero, meron silang sariling pera. Pero karamihan, diyan po sa Europa, euro lang yung pera na ginagamit nila. Tama, di ba? Pero doon sa Iceland, parte ng Europa, pero ang pera nila, kroner. Sa Switzerland, Swiss francs, di ba? Yun nga. Kaya nga mga kababayan dapat natin malaman. Dito sa may UK, United Kingdom, pounds. Di ba? Pero mga kababayan, iisa lang sila ng lugar. European pa rin sila pare-parehas. Di ba? Sa Sweden, iba rin. Totoo yan. Kasi sa may sa Iceland, kroner yung pera nila, iba.
Oo, iba. Parang malulugi ka kapag ka ang ginastos mo doon yung euro mo eh. Pero doon mga kababayan, parang Vietnam. Kapag pinalit mo yung pera mo, nako! Boss Mike, here in Europe, ayan Boss Mike, here in Europe, do not carry our passport at all time. We present our national... kita nyo? Kaya, sabi ko pagising ko, nakita ko to si ate, binabanatan ho eh. Ate, hindi ako galit sa'yo. Oo, i-example ko lang para yung iba nating mga kababayan hindi maging ignorante. Kasi baka paniwalaan eh. Oo, eto pakinggan ho muna natin si Anino. Anino pairam lang muna ng video. Hindi ako galit sa'yo, liliwanagin ko Dito sa channel ko kasi, real talk dito. Tatapating ka namin ng masakit na pagmamahal. Di ba? Hindi ka namin dito bobolahin ng singtamis ng panutya. Ito na, pakinggan nyo pakinggan nyo. Sabi ni Roque, hindi daw totoo na nahuli siya kasi may scheduled flight daw siya sa Vienna. Vienna, Austria, another country. Ito yung tanong ko sa iyo, Harry Roque. Ginugoyo mo kami. Paano ka lilipad from one country to another if canceled ang passport mo? Yan. Sabi ng DFA, canceled ang passport mo. So, sinong pinagluloko mo? Nalilipad ka from the Netherlands o kung nasaan ka man, pupunta ka ng Vienna, wala kang passport? Yun. So, yan na. Yun na nga mga kababayan, medyo ate, research muna para hindi tayo mapahiya. Kasi alam mo naman yung mga ating mga katunggali, mga walang ya. Kasi given ho yan. Siyempre, totoo naman, di ba? Unang papasok sa isip natin, talagang, nga, pupunta ka sa ibang bansa. Tapos bakit, wala kang daladalang pasaporte? Tama nga rin naman, di po ba? Tama rin ho yun eh. Siyempre ganun din ho ako kung halimbawa lang din ho, hindi ho ako kabisado. Yung pong patakaran ho dyan sa Europa. Kaya lang nga mga kababayan, hindi naman ho sa pagmamalaki, hindi ko na humabilang kung ilang beses ho akong pumunta. Kulang na nga lang dyan na ako tumira. Di ba? Siyempre, alam nyo naman ako, buwan-buwan talaga. Hindi pumapaltos ang isang buwan nang hindi ako pumupunta sa ibang bansa. Kasi ang travel, education yan. Oo. Ako naniniwala doon, marami tayong matututunan. So, Anino, sorry, prangka kami dito. Hindi kami galit sa'yo. Pero naunawaan ka namin, naunawaan ka namin. Gusto lang natin liwanagin yung pong, ano ba talaga? Maaari bang umalis si Roque sa Netherlands kahit walang pasaporte? Ibig sabihin, malamang na malamang, malamang na malamang, pwede. Tama? Tama ba? Tama. Sabi ni Maring Linda, ID lang Sir Mike dito, ayos na. Sabi ko nga pwede. Kasi nga nasubukan ko, dyan sa Amerika nagpapalit-palit. Hindi ho pasaporte hinahanap sa akin Sa mga hindi nakakaalam meron ho akong bahay dyan sa Kentucky. Taga-Amerika din ako Ako ho yung barbero na may bahay sa Amerika. Di ba? May resort din ako. Hindi naman. Bahay pahingahan lang. Dyan sa Orange County. County. Di ba? Mga kababayan ko. Yan. Kentucky Fried Chicken. Hindi totoo. Yung Kentucky Fried Chicken sa Kentucky. Yaan. Kaya nga Kentucky Fried Chicken. Stock nyo kasi ko.
stock nyo ako para makita ninyo. Kasi kayo eh. Add nyo kaya ako sa FB. Oo, para nakikita nyo. Akala nyo lang kasi, mga kababayan, nasa isang lugar lang ako eh. Oo. Mga kababayan ko. No, basta doon. Hindi pwedeng malaman kasi baka maimbestigan ako eh. Ay, nako. Baka maimbestigan ako. Pero alam nyo kasi, kung ano man yung mga naimpundar natin, yan po mga matagal ng panahon, bata pa ako noon. Oo. Alam nyo po ba mga kababayan, 16, 12, 9 pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Oo, lamog na lamog tong katawan lupa ako eh. Ganun ho, Oo. Ano Newark? Newport! Oo, sa Newport. Doon, sa Newport. Orange County. Diba? Yan, mga kababayan. At saka sa aeroplano, usually, passport din, hinahanap. Kaya nga. Mike, ano meron? Kentucky. Bahay. Hindi mo ba alam yun? May bahay ako doon. Sa Kentucky. May bahay ako dyan. Oo. Sa China, may bahay ako. Kaya nga, ang visa ko, iba eh. Lahat na yata ng bansang may visa, meron akong visa eh. Kaya, dadaigin natin si Roque. Lahat mga kababayan ko, pwede kong takbuhan eh. Ano mangyari? Baka mamaya eh. Diyan na ako sa bahay nyo nakatira eh. Gulo nyo naman eh. Hindi. Yung Kentucky, yung KFC, sa Amerika yan eh. Sa Kentucky yan. Nag-originate. Ang origin yan, sa Kentucky. Kentucky, USA. Oo. Nuggets nyo na. Yung pong matanda na kulay puti ang buhok, mga kababayan ko, taga Kentucky, USA. Oo. Merong museo doon. Merong tourist spot na pwede kayong magpa-picture kay Mr. Kentucky. Oo. Gano'n na. Oo. Kasi mga kababayan, ang laki-laki talaga ng mundo. Oo. Sa December 21 hanggang 27 mangingibang bansa ulit ako. Tayo kong magpasko rito sa Pilipinas. Gusto ko yung bang maka-refresh naman tayo, buwan-buwan dapat may refresh. Yan. Nagiging. So eto na. Balikan na nga natin itong topic natin. Nawawala na eh. Ito na. So ngayon, eto na nga. Si Roque. Na umano ng Dutch authorities si former presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa source ng Abante, dinakip si Roque ng Immigration Police sa kanyang tinutuluyan sa The Hague. Kita nyo, iba-iba yung balita. Sabi naman ng iba, dinakma daw sa airport. Tapos nung pagdakma, hinawakan sa piluka. Tapos, Tapos, si Kulaong na naman, hayaan mo na yan. Kulaong. Tignan mo, hindi ka nila mapabagsak-bagsak, Pero nandyan naman si Puginius. Nandyan naman si Mighty Manong. Di ba? Nandyan naman yung mga sila Karuba. Si Nasukir. Sino pa ba yung mga bumabanat dyan? Di ba? Meron. Meron daw sampid. Merong sampid. Sino? Yung makagago.
Putik na yan, hindi nyo pa rin kayang pabagsakin? Hinahantay nyo pa rin ba ako? Kasi mga kababayan oo, at mukhang tayo lang makakapagpabagsak uli dyan no? Pero, pagbigyan muna natin, oo, yung makagago, ang laban daw demandahan Di ba? Demandahan sila ni Kulaong. Tignan muna natin kung ano mangyayari. Kapag hindi nyo napabagsak, ibig sabihin, ako lang hinihintay nyo. Hindi ganyan ang laban sa social media. Ginagamitan nito makagago. Utak ba? Pero kung ang trip mo, kumita lang at lokohin na naman at guyuin yung mga nanonood for the views, for the revenue, for the followers, subscribers, wala talaga. Hindi nyo mapapabagsak yan. Oo, iba to si Mike Cervera. Ang focus yung padapa agad. Pag napadapa, tapos. Di ba? Ganon, ganon. Tama na, Marami kasing klase ng laban. Napunta na naman tayo sa pangit na usapan Ang pangit na pag-usapan, yung pangit na yan Di ba? Pangit na usapan yan. Bakit? Pangit ng mukha niyan Okay na. Dito na tayo. Di na tayo matapos-tapos dito kay Roque na isa pang pangit. Ito na. Putik na yan, Kita nyo, mauubos na yung oras natin. Makakalimutan ko na naman yung topic natin. Oo. Tapos, nag-end na tayo. Tapos, hahabol pa ako. Humahabol pa Ulitin na natin, Boss Mike. Seryoso na tayo, Huwag na kayong magsingit-singit dyan. Okay. Dinampot na umano ng Dutch authorities si former presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa source ng Abante, dinakip si Roque ng Immigration Police sa kanyang tinutuluyan sa The Hague. Sa ngayon, nasa Amsterdam Airport Schiphol Terminal 3 umano si Roque kasamang ilang asylum seekers. So marami pala silang magkakasama. Oo, puro asylum seekers sila. Pero eto na nga, mukhang mga kababayan, gumana yung pakikipag-ugnayan ng gobyerno natin. Pero alam nyo, meron akong naaamoy Wala ba kayo? Kayo. Patalasan ng pakiramdam. Ako mga kababayan, malakas ang pakiramdam ko. Sabi ko nga sa inyo, meron akong third eye Oo. May third eye ako mga kababayan Ako tingin ko, Laila Collins magpalipad ka muna para batiin kita. Oo. Tingin ko mga kababayan, mukhang may something Oo, may something mga kababayan. Baka merong nangyayaring hindi natin nalalaman na huwag nyo munang ilabas yan. Oo. Nego muna tayo, nego. Alam naman natin bakla yan, di ba? Madali lang yan. Madali lang. Pakitaan mo lang ng Vienna sausage yan. Oo. Kahit na sino, ilalaglag na niyan. Hindi kaya ganon? Jeremy Legrino, Hindi kaya ganon? Ako hindi naman siya paghihinala. Pero mga kababayan, nangyayari talaga yan. Yung mga palit ulo kung tawagin nila. Di ba? Hindi kaya? Tapos mga kababayan, biglang, diyan! Nandito na si Roque. Eto na. Magsasalita na. Di ba dating tagapagsalita ito? Ni Digong, maraming alam. Kung bigla mga kababayan nagturo-turo, eto. Si Calvo, si Jackma, si Digong, si Sara kasama. Sa tingin nyo, hindi kaya ganun ang nangyayari na? Kasi mga kababayan,
kanina, ngayon doon umaga, may araw pa ngayon doon sa sa Europa ngayon, di ba? Mga taga-Europa, iba oras natin Baliktad. Oo. Gabi rito, umaga dyan. Umaga dyan, gabi rito. Ako, mga kababayan, ang lakas ng pakiramdam ko na baka mamaya mawindang na lang tayo. Na si Roque, mga kababayan, ay magturo. Oo. Kaya eto, mga kababayan ko, siya ginawa nyo kay Roque, alam nyo, di ba si Roque, meron pa ganyan, gagawin kong lahat, saldi ko, oo, ikay bayani namin, oo, di ba? Ginawa na nga bayani si saldi ko Samantalang dati kung bira-birahin niya di ba? Binibira niya ng binibira. Oh, tapos naging bayani na. Ganun kabilis mag-ship yung mga desisyon. Oo, ng mga maraming katulad niya. Sa palagay ninyo, hindi naman siya madumi yung pag-iisip natin pero halos lahat ng mga hinala natin nangyayari. Di ba? Nangyayari, mga kababayan. Kaya sana mangyari yun at matahimik na tong bansa na to. Kasi sila lang naman talagang nagpapagulo Di ba? Jesse naniniwala daw. Oh, di ba? Sa totoo lang sila lang ang mga nanggugulo. Baka maging loyalistang balimbing. Totoo naman, di ba? Dati anti-Marcos ito. Anti-Marcos. Ano nangyari? Bumaliktad. Dati anti-Duterte. Ano nangyari? Bumaliktad at hinimod ng hinimod yung puwet ni Duterte. Baliktarin Our beloved Boss Mike Cervera.